Hello mga guys, welcome back to DEC Studio. For today's video, magre-replace tayo ng Epson L3210 na printer head. So first, mag-open tayo ng cover niya sa unahan, no? Merong mga screw dyan at saka yung sa scanner na side. So yung gagawin natin dito is i-up lang muna natin yung scanner. Okay? After nyo na ma-remove yung mga screw at saka sa gilid, ipagitna natin yung printer head. Tapos i-remove natin yung white no na cover kasi iba to sa Epson L3110. Yung Epson L3210 merong cover na white. Tsaka i-remove na natin yung apat na nozzle. Yung para sa black, cyan, magenta at saka yellow. Okay? So i-remove natin 'yan para makita natin yung printer head diyan sa ilalim. So, chine-check natin kung yung mga ink is merong plug, no? Or merong dry, no? So, na-check natin is wala naman. Tapos, full yung mga ink. I-remove na natin yung screw. Merong screw na i-remove natin dyan. Tapos, yung white na yan, kailangan natin yan i-remove. So, magagamit kayo ng flat screw, mga guys, para at least ma-remove nyo yung white na parang lock nya. Tapos, dapat isabay nyo lang. I-remove na natin yung screw no, na naiwan pa sa printer head. Yan po yung mga screw na nakakonect dun sa printer head sa ilalim. Saka yung ribbon flex. Remove na din natin. So, ingatan nyo yan mga guys na hindi masira. Kasi yan po yung nagkukonek sa printer head at saka dun sa board ng printer. So, kuha muna tayo ng long nose para ma-remove natin ng maayos yung printer head yan. After na ma-remove, so yan po yung printer head mga guys. So yung printer natin is nasa 2 years old na. So kailangan na natin mag-replace ng printer head kasi merong mga output na hindi na masyado lumalabas at saka ilang beses na natin napacheck to. Wala pa rin. So yung recommended natin dito is i-replace yung printer head. Yun. Meron tayong bagong printer head dyan, no? Nasa box. I-open na natin. Okay. So, yan po yung bagong printer head para dito sa Epson L3210. Okay, check lang natin. Dapat ingatan nyo lang guys ha. Huwag nyong hawakan yung sa kanya. Yung sa pinakailalim, yan po yung parang metal no. Ilalim. Tapos i-install lang natin, yun lang, i-remove lang natin yung old na printer head tapos i-install natin yung bagong printer head. Meron naman yung guide, no, yung parang sa flex para kung saan kayo saan nyo i-insert yung flex cable. Tapos nyo na maikabit, ibalik na natin dun sa casing nya o sa lalagyan. Okay? Kung meron naman kayo mga katanungan mga guys, feel free to comment down below para at least guide ko po kayo or mabigyan ko po kayo ng idea no kung meron kayong mga katanungan. So ibalik na natin tsaka yung flex cable dapat set up natin ng maayos. Balik na natin yung mga screw. Okay? Tapos yung screw is yung white na lock, kanina yung na-remove natin. Okay. So isang screw pa. Okay, yan po yung lock niya. So minsan yan po yung pinakamahirap na i-remove diyan. Yung ganyan. So kung mag-remove kayo ng lock na kayang yung white na yan is kailangan nyo magamit ng flat screw para ma-press nyo sa gilid at saka sa gilid. Dapat sabay. So ibalik na natin yung apat na nozzle para dito sa printer natin. So kung malito kayo pagbalik no or dapat before na mag-remove kayo ng nozzle no. Kung pwede as much as possible picturean nyo kung hindi kayo talaga expert sa pag-replace ng mga ganito or nakita nyo lang dito sa video natin. Try mag-picture muna bago mag-remove no para at least meron kayong reference pag kung ibalik nyo na. Tapos ibalik na natin yung cover nya. Okay. Yan. So, okay na.
Tapos dito mga guys, balik na natin yung scanner at saka yung lock niya sa gilid. So minsan yan din po yung pinakamahirap dyan. Kung ibalik na yung parang kanya, lock niya sa gilid. Tapos yung guide niya. Mahirap din yan minsan ibalik. Okay? So kung mag-try kayo nito na kayo lang mag-replace ng printer head ng Epson L3210, i-make sure nyo lang na may balik nyo ng maayos yung mga parts niya at saka yung mga screw. Okay? So yun, mag-print test na tayo mga guys. Lagyan na natin dyan ng papel or bond paper. Connect na natin yung cable. Tapos i-print natin dun sa laptop natin. Yan. Check natin kung okay na. Okay. So printing na siya. Yun. Yun lang mga guys, no? Nakapag-print test na tayo dito sa Epson L3210 after natin mag-replace ng printer head. Tsaka i-try din natin yung 4 na nozzle, no? Yung 4 na kulay para at least ma-double check natin kung talagang functional na yung printer head natin sa 4 na kulay. Yung black, cyan, magenta, tsaka yellow. Kailangan nyo yan i-test mga guys. Para ma-make sure nyo na fix na talaga. Yan. BKYMC. Okay? So, yun lang mga guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless. Please subscribe, please share, and support my page. Okay?